Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Elysium na napalabas noong 2013. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Sa taong 2154, iniwan ng sangkatauhan ang mundo sa isang ganap na mapaminsalang kalagayan, bunga ng sobrang populasyon, sakit at kontaminasyon. Nagpa siya ang mga piling tao na magtayo ng istasyon ng espasyo na tinatawag na Elysium at mamuhay ng walang polusyon o mga sakit. Salamat sa mga espesyal na pod na maaaring magpagaling ng anuman. Ngayon ang Earth ay tinitirhan lamang ng mga mahihirap tulad ng Orphan Max at matalik na kaibigan na si Frey. Sila ay gumugugol ng maraming oras na magkasama at nasisiyahan sa pagtingin sa mga libro tungkol sa Elysium hanggang sa punto kung saan nangako si Max kay Frey. Isang araw dadalhin niya siya doon. Nagsimulang magnakaw si Max upang makatipid ng pera para sa mga tiket sa LM. Kahit ilang beses na siyang hilingin ng madre na namamahala sa orphanage na huminto siya. Makalipas ang maraming taon sa Los Angeles, si Max ay isang dating magnanakaw sa Probasayon, sinusubukan ang kanyang makakaya na magtrabaho ng tapat na trabaho sa pabrika. Ngunit kahit na siya ay mahusay na kumilos, pinipigilan siya ng mga robot na opisyal sa istasyon ng bus upang tingnan ang kanyang backpack dahil lamang sa kanyang kasaysayan ng krimen. Sinagot sila ni Max ng isang birong dahilan upang itulak siya ng mga robot sa lupa at saktan ang kanyang braso. Matapos mahanap ng mga robot ang wala sa kanyang bag at bitawan siya, pumunta si Max sa ospital at laking gulat niya nang makita si Frey na matagal na niyang hindi nakikita. Habang inaalagaan ni Frey ang kanyang braso, sinamantala nila ang pagkakataong makahabol at inanyayahan siya ni Max na makipag-date. Tinanggap ni Frey pagkatapos ng ilang pag-aatubili pagkatapos, si Max ay nagtatrabaho sa Armine. Ang kumpanyang nagtayo ng Elysium at ngayon ay gumagawa ng mga robot na pagmamay-ari ng manager ng bilyonaryo na si Carlyle Max, ay sumusubok na tanggalin siya sa kanyang pagdating ng huli at ipinaliwanag ni Max na naaksidente siya. Nakuha niyang panatilihin ang kanyang trabaho, ngunit nakakakuha pa rin siya ng babala. Samantala, isang grupo ng mga rebelde na pinamumunuan ng hacker na si Spider ang nagbibigay sa mga tao ng mga peking ID at pinapasok sila sa mga shuttle para subukang maabot ang Elysium para makakuha ng medikal na pangangalaga. Sinabihan ng mga shuttle na bumalik sa Earth, ngunit hindi sila nakikinig. Kaya inutusan ni Dare na i-activate si Kruger, isang ahenteng natutulog. Nakatago siya sa Earth, labag ito sa batas, ngunit walang pakialam si Dare. Kruger arms kanyang sarili sa isang missile launcher at namamahala sa kumuha ng dalawang shuttle bago sila makarating sa istasyon. Ang pangatlo ay umiwas sa missile at dumapo sa Elysium na nagpapahintulot sa isang babae na tumakbo palabas at pumasok sa isang bahay. Inilagay niya ang kanyang may sakit na anak sa isang healing pod at agad na gumaling ang babae. Ngunit sa sandaling iyon, isang grupo ng mga robot na pulis ang nagpakita at agresibong inaresto silang dalawa para ipadala sila sa Earth pabalik sa Max. Sa kanyang pag-uwi, nakasalubong niya ang kanyang kaibigang si Julio, na gustong tumulong sa pagnanakaw ng ilang sasakyan, ngunit tinanggihan siya ni Max dahil ayaw na niyang makulong muli. Kinabukasan sa trabaho, natuklasan ni Max ang isang bagay, na jam ang pinto sa radioactive room. Pinapasok siya ng kanyang manager para ayusin ito, at kailangang sumunod ni Max kung ayaw niyang mawalan ng trabaho. Ang pag-alis ng bagay ay lumalabas na mabilis, ngunit ito ay nagiging sanhi ng pagsara ng pinto at ang makina ay nagsimulang gumana muli. Pilit na, buksan ng kanyang mga katrabaho ang pinto, ngunit hindi sila sapat na mabilis. At si Max ay namimilipit sa sakit habang nalantad siya sa isang malaking doses ng radiation nang sa wakas ay nagawa nilang palayain siya. Ipinadala si Max sa medical bay ng kumpanya at sinabi sa kanya ng isang robot na mamamatay siya sa loob ng 5 araw, ngunit maaari siyang uminom ng ilang mga table tasks para gumana. Hanggang noon, dumating si Carlyle nang marinig niyang huminto ang produksyon at inutusan ng manager na fire Max. Samantala, si Delacourt ay tinawag ni Pangulong Pitel sa isang madla upang tawagan siya para sa paglabag sa batas nang gumamit siya ng isang sleeper agent at pumatay ng 46 na sibilyan. Ipinaliwanag ni Delacourt na gagawin niya ang lahat ng kinakailangan upang maprotektahan ang kanilang tahanan at ang kanilang mga pamilya mula sa savages, kaya binalaan siya ni Pitel na kung gagawin niya muli ang bagay na ito, matatanggal siya sa trabaho sa ibang pagkakataon. Nakipagpulong si Carlyle kay Delacourt upang i-renew ang mga kontrata sa pagtatanggol para sa istasyon ng space. Nagtataka si Delacourt kung ma-override ni Carlyle ang Elysium system at maglagay ng bagong presidente sa kapangyarihan kapag nakumpirma ni Carlyle na kaya niya. Nag-aalok si Delacourt ng 200 taong kontrata.
Kung siya ang maglagay sa kanya sa kapangyarihan at siya ay tumanggap sa ospital, si Frey ay nalulungkot nang marinig na ang kanyang pasyente na si Matilda ay hindi na mapagaling at siya ay dapat pauwiin. Samantala, sinubukan ni Max na makarating sa kanyang bahay, ngunit masyado siyang nasusuka at kailangan siyang tulungan ni Julio na lumipat. Pagkatapos sumuka, sinabi ni Max kay Julio ang nangyari at hiniling na dalhin siya sa Spider. Nais ni Max na bumili ng mga tiket upang pumunta sa Elysium, at dahil wala siyang pera na iniaalok niya para gawin ang anumang bagay, kailangan ng gagamba, talagang may mapanganib na misyon ng gagamba na walang gustong gawin. Gumawa siya ng device na maaaring mag-access ng organic na impormasyon mula sa utak ng isang tao at ilipat ito sa iba. Ang misyon ay mangangailangan ng paghahanap ni Max ng isang bilyonaryo at pagkuha ng lahat ng kanilang data sa pag-access upang mabakant nila ang kanilang mga bank account. Tanggap ni Max basta makakuha ng ticket si Julio, at kung ang target niya ay si Carlisle. Tinatanggap ng Spider ang mga kondisyong iyon at nag-aalok ng Max na exoskeleton suit na maaaring maging kasing lakas ng isang robot at makakabawi sa kahinaang dulot ng radiation. Ang operasyon para i-fuse ang exoskeleton sa mga buto at nervous system ni Max ay mahaba at komplikado, ngunit matagumpay itong natapos at ngayon ay kayang labanan ni Max ang anumang robot na maglalakas loob na pigilan siya. Nakakuha din si Max ng ID tattoo sa kanyang braso na magpapalagay sa sistema na ipinanganak siya sa Elysium, pabalik sa Carlisle. Ini-encrypt niya ang kanyang cerebral na impormasyon, naglalagay ng mekanismo ng pagtatanggol na papatay sa sinumang sumusubok na ma-access ang kanyang isip at sirain ang kanyang computer kapag tapos na siya. Pagkatapos ay naghahanda na siyang sumakay sa kanyang shuttle para umalis papuntang istasyon. Kasabay nito, si Max at ang kanyang grupo ay nagpapakita sa pasilidad ni Carlisle upang makuha siya. Binaril ni Max ang shuttle kapag lumipad ito, na naging dahilan upang magsimula itong mabaigo at kalaunan ay bumagsak sa Elysium. Binabantayan ni Dyer si Carlisle para sa kapakanan ng kanyang sariling hinaharap at natuklasan ang pag-ataking ito. Kaya ipinadala niya si Kruger at isang barko ng militar upang ipagtanggol siya. Lumapit ang grupo sa crash shuttle at nakahanap ng mga robot na handang ipagtanggol si Carlisle. Sinisira ni Max ang isa sa pamamagitan ng pagbaril dito at itinoon niya ang isa sa kamay upang labanan ang kamay na tinalo ito sa pamamagitan ng pagpunit sa ulo nito. Pagkatapos ay pumasok sila sa shuttle at nagsimulang mag-download ng impormasyon mula sa Carlisle's brain para lang makitang magulo ang lahat ng data. Sa sandaling iyon, nagpakita ang barko ng militar at nagpasya ang grupo na tumakbo. Biglang sumakit ang ulo ni Max, naantala ang lahat, at binibigyan ng oras si Kruger na maabutin at mapatay ang karamihan sa kanila. Sinubukan ni Max at Julio na tumakas sakay ng isang kotse, ngunit ang sasakyan ay natama ng mga pampasabog at nabaligtad. Nilapitan ni Kruger si Max nang gumapang siya palabas at sinaksak siya ng kutsilyo, pagkatapos ay kumuha ng espada para makaalis. Gayunpaman, pinigilan siya ni Julio sa pamamagitan ng pagtatangkang barilin siya. Nabigo ang kanyang mga putok, ngunit galit pa rin si Kruger at pinatay muna si Julio. Ginagamit ni Max ang distraction na ito para kumuha ng baril at subukan ding barilin si Kruger. Ngunit naglagay si Kruger ng energy shield at nawala ng malay sa halip na mamatay. Pagkatapos maglaan ng maikling sandali para magdalamhati para kay Julio, tumakbo si Max palayo. Samantala, nalaman ni Delacourt na namatay si Carlisle dahil sa pagkawala ng dugo, at sa sandaling magising si Kruger, ipinadala niya siya pagkatapos suriin ni Max Kruger at ng kanyang mga tauhan ang crash shuttle at natuklasan na si Carlisle ay may Elysium System Reboot Program sa kanyang isip, at ngayon ang impormasyong iyon ay nasa Max. Kaya nagpadala sila ng droids upang tumulong sa paghahanap. Ang masama pa nito, idineklara ni Delacourt ang Los Angeles na isang no-fly zone, at nalaman ng Spider na lahat ng signal ay nakajam sa lungsod. Sa gabi, naghahanda si Frey na iuwi si Matilda, at sa sandaling maglakad siya sa labas, nakita niya si Max na humihingi ng tulong sa kanya para sa isang saksak. Gusto siyang dalhin ni Frey sa ospital, ngunit ipinaliwanag ni Max na siya ay isang wanted na tao, kaya ang mga pampublikong espasyo ay hindi. Kinaumagahan, nagising si Max sa bahay ni Ra na may tagpi-tagpi na sugat. Natuklasan niyang si Matilda ay anak ni Ra at siya ay may leukemia, kaya wala na siyang mahabang oras. Napansin ni Frey ang idtato ni Max at humingi ng tulong na maipasok si Matilda sa Elysium, ngunit ipinaliwanag ni Max na papatayin sila kapag sinubukan pa nila. Pagkatapos ay umalis si Max sa gusali upang matagpuan lamang ng isang robot. Nagsimula siyang tumakbo palayo at sinubukang ihagis ito ng ilang bagay na pinamamahalaang hindi paginahin ito. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay ipinadala pa rin kay Kruger na agad na lumipad patungo sa lokasyon. Sumabog siya sa apartment ng Fra at inaresto siya at si Matilda para sa pabahay.
Isang kriminal na Max ang nakabalik sa Spider's hideout at hinihingi ang kanyang ticket sa Elysium. Ipinaliwanag ni Spider na hindi siya maaaring magpadala ng mga shuttle na may mga signal na nakajam, ngunit itinuro din niya na si Max ay dapat may isang bagay na talagang mahalaga sa kanyang isip para sa gobyerno na i-activate ang jamming. Tinitingnan niya ang data at natuklasan ang Elysium Reboot Program na magagamit nila para magkaroon ng malaking epekto sa lipunan. Gayunpaman, itinuro ni Max na mayroon na lamang siyang ilang oras upang mabuhay, kaya gagamitin niya ang data bilang suhol at ipapalit sa isang tiket. Pagkatapos ay bumalik si Max sa robot na humabol sa kanya upang tuyain si Kruger na sundan siya. Nagpakita si Kruger at nahanap si Max na nagbabantang magpapasabog ng granada kung may sumubok ng isang bagay, na papatay sa kanya, at sa makatuwid, ang mahalagang data. Tinanggap ni Kruger na dalhin siya sa Elysium at nang pumasok si Max sa shuttle ay natuklasan niyang dalawa si Frey at Matilda. Kruger, ipaalam kay Delacourt na siya, si Max, kaya hindi pinaganya ni Delacourt ang jamming para makalipad nila siya. Agad na ibinalik ni Spider ang kanyang mga system sa online at sinimulang subaybayan si Max sa pamamagitan ng kanyang exoskeleton. Sa sandaling napansin nilang pupunta siya sa Elysium the Rebels, kunin ang kanilang mga armas at sumakay sa kanilang mga shuttle mamaya. Malapit na sa Elysium ang shuttle ni Kruger. Sinubukan ni Max na humingi ng paumanhin kay Frey sa pagsali sa kanya, ngunit sa sandaling iyon, sinalakay ni Kruger at ng kanyang kasama si Max at ang laban ay naging sanhi ng pagkawala ng kontrol ng piloto sa barko. Aksidenteng nalaglag ni Max ang kanyang granada at sumabog ito na nasaktan sa mukha ni Kruger at inilabas ang makina ng barko. Nag-crash ang shuttle sa mga suburb at binabalaan ng mga security camera si Delacourt na nagpapadala sa kanyang mga tao na arestuhin ang lahat ng nasa barkong iyon kapag nagkamalay na si Max at nakitang natigil ang gulo sa kanyang upuan. Kaya ginagamit niya ang kanyang bagong lakas para tulungan siya. Nagising din si Kruger at ang kanyang kasama at nagsimulang makipaglaban kay Max. Ginagamit ni Frey ang pagkakataong sunggaban si Matilda at dalhin siya sa loob ng isang bahay para ilagay siya sa isang healing pod. Ngunit ang makina ay nabago at ngayon ay hindi na sila gumagana. Kung wala kang citizen ID sa sandaling iyon, darating ang mga gwardya sa TS Max at mag-aaway. Sa susunod na paggising ni Max, nakita niya si Delacourt at isang grupo ng mga technician na tumitingin sa data ni Carlisle. Maayos ang impormasyon, ngunit namatay si Maxwell. Kung susubukan nilang i-extract ito, walang pakialam si Delacourt at sasabihin sa kanila na gawin pa rin ito. Habang ang mga rebelde ay dumating sa Elysium at hinahanap ang mga tauhan ni Max Kruger na ikinulong sina Frey at Matilda. Si Kruger mismo ay halos walang buhay, kaya siya ay nagsagawa ng isang pamamaraan na parehong nagpapagaling sa kanya at nabigyan siya ng isang exoskeleton. Tulad ng mga sandali ni Max, nakawala si Max at hinampas ang mga technician para umamin sa kanila. Lokasyon ng phrase. Kinukuha din niya ang kanilang mga access card. Nagpakita si Delacourt na galit na pinagalitan si Kruger dahil sa hindi paghawak ng misyon ng maayos, ngunit tumugon si Kruger sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanya at pagkulong sa kanya ng away. Habang sinusubukan ni Frey na pangalagaan ang sugat ng Delacourt, inutusan ni Kruger ang kanyang mga tauhan na alisin ang bawat politiko sa gusali habang hinahanap niya si Max. Tumalo ng mga lalaki sa aksyon at pinapatay ang bawat politiko na mahahanap nila sa pamamagitan ng paggamit ng mga granada. Nang mahanap ni Max ang control room, ang buong lugar ay nagkagulo. Ang mga monitor ay nagpapakita sa kanya ng away at Matilda sa gusali, kasama ang mga rebelde na papalapit. Gamit ang isang communicator, nakipag-ugnayan si Max kay Spider at tinanong siya kung ang programa sa kanyang ulo ay maaaring gawing mamamayan ang lahat. Kinumpirma ng Spider na kaya nito, at magkasama silang gumawa ng plano. Pagkatapos, hinanap ni Max ang away at nakita niya sa kwarto ang thug ni Kruger. Nagsimula ang isang matinding labanan at si Max ay nakakuha ng mataas na kamay sa pamamahala upang talunin ang lalaki ni Kruger hanggang sa mamatay. Nagpakita rin ng ibang thug at binaril si Max, ngunit madaling nakuha ni Max ang isang mabigat na baril at binaril siya pabalik. Pagkatapos, dinala ni Max ang mga babae sa elevator at sinabihan silang humanap ng healing pod. Itinuro ni Frey ang kakulangan ng id, ngunit ipinangako ni Max na aalagaan niya iyon at paalisin sila. Sa sandaling iyon, narinig ni Max si Kruger na sumisigaw sa malapit, ibig sabihin ay buhay pa siya. Bumukas ang pinto at naghanda si Max para makipaglaban, pero gagamba lang ito sa grupo niya. Isang lalaki ang ipinadala upang tulungan sina Frey at Matilda habang si Max at ang mga rebelde ay pumunta sa Elysium System Room upang matagpuan lamang ni Kruger na nagsimulang pumatay ng sinuman. Maaari niyang makuha ang kanyang mga kamay sa Max at Spider tumakbo palayo at subukang isara ang isang pinto sa likod ng mga ito.
Ngunit hinarang sila ni Kruger. Biglang sumakit muli ang ulo ni Max na nagbibigay ng pagkakataon kay Kruger na makalusot sa isang pag-atake. Lumaban si Max at sinubukang tumulong ni Spider na naging dahilan upang malaglag ni Kruger ang kanyang espada sa platform. Gumanti si Kruger sa pamamagitan ng pagsaksak sa kamay ng gagamba gamit ang kutsilyo, pagkatapos ay muling hinabol si Max. Habang patuloy na naglalaban ang dalawa, inalis ng gagamba ang kutsilyo sa kanyang kamay at nagmamadaling tadteren ang pinto sa system room. Nadaig ni Kruger si Max at sinaksak siya habang tinutokso siya dahil sa pagkabigo sa isang bata. Dahil dito, nagagalit si Max at tumalon kay Kruger para tanggalin ang kanyang exoskeleton nang walang suporta sa makina. Ngayon ay hindi na maipagtanggol ni Kruger ang kanyang sarili mula sa lakas ng robot ni Max at naisipan niyang gumamit ng granada para ibagsak silang dalawa. Mabilis na nag-react si Max at pinakawalan ang sarili mula sa pagkakahawak ni Kruger bago siya itinapon palabas ng platform. Sa sandaling iyon, binuksan ng gagamba ang pinto at sa sandaling makapasok sila ni Max, muli itong nilock ng gagamba upang iwanan ang mga papasok na gwardya sa labas. Habang hinahanap ni Frey ang pod at inilagay si Matilda sa loob, ikinokonekta ni Max ang kanyang utak sa Elysium system. Ginagawa ng Spider ang lahat ng kinakailangang programming, pagkatapos ay binibigyan si Max ng remote control upang matrigger ang pag-reboot, na nagpapaliwanag na hindi mabubuhay si Max kung pipiliin niyang pindutin ang button. Ginagamit ni Max ang computer kung saan siya nakakonekta upang makipag-ugnayan kay Frey, humihingi ng paumanhin sa hindi niya makasama, ngunit itinuro din niya na tinupad niya ang kanyang pangako mula sa kanilang pagkabata at dinala siya sa Elysium. Sinimulan ni Max na alalahanin ang lahat ng kanyang masasayang alaala kasama ang away noong bata pa siya, habang pinindot niya ang button habang dumating si Petel na may kasama pang mga gwardya upang sirain ang pinto at arestuhin ang gagamba. Nagre-reboot ang system na umaalis sa barko na walang kapangyarihan sa loob ng ilang segundo kapag nag-activate itong muli. Ang sistema ay nagdaragdag ng mga bagong mamamayan sa database. Binasa ng healing pod si Matilda bilang isang legit na pasyente at sinimulan siyang gamutin habang ang mga robot ay tumatangging arestuhin si Spider dahil labag sa batas ang pag-aresto sa mga mamamayan ng Elysium. Ngayon na ang lahat sa Earth ay binibilang din bilang isang mamamayan ng Elysium, nakita ng system ang lahat ng mahihirap na tao na nangangailangan ng medikal na atensyon, kaya nagpapadala sila ng mga shuttle para tulungan sila. Habang ang lahat ng nasa mga slum ay tumatakbo sa mga barko upang matugunan ang kanilang labanan sa kaligtasan, lumabas at tumingin sa lupa sa langit. Iniisip ang lahat ng magagandang alaala, iniwan siya ni Max. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.